Magandang hapon. Ah, I did say I was going to go live. Ganito po yung kaso ni Maria Ressa. Chinarge po siya at saka ang Rappler ng libel for a complaint filed by Mr. King, a certain Mr. King. Kasi daw, sabi niya dun sa, may 2012 article na tinawag siya na criminal, among other things. Okay, we're not going to go into details about the complaint itself. Pero ang final kasi ni na Maria Ressa at ng Rappler at ng kanyang mga co-accused dito ay for a motion to quash. Okay, antecedent sila. Si Mr. Keng nag-file ng cyber libel complaint stating that in the 2012 article, which was reposted on February 2014, ay libelous. And dahil online ng Rappler, it became cyber libel. Okay. Ang defense ni Maria Ressa, ang sinasabi niya is that hindi siya nag-prescribe na yung offense dahil normally, it should only be a certain number of years. Dito sa kaso na to, in-indicate ng Manila Court kung ganong katagal. So, to determine specific prescriptive period, another law must be taken into consideration, the Act to establish prescription for violations of certain special acts. Okay. Doon sa we'll go back again. Sorry, ulitin natin. Filing of, finailan sila po ng cyber libel, ang defense niya is prescribed na po ang cyber libel na yun. So, nung inaresto siya, what she did was she filed instead a motion to quash the information doon sa Manila Regional Trial Court kung saan nakahain yung kaso. Sabi ni Maria Ressa at ng kanyang mga co-accused ay simple lang ang defense nila. Tapos na po yung period that was allowable under the law to file the case. So, ang tanong ngayon, how long does she really have? How long does the complainant have para mag-file po sila ng kaso? So, ayon dun sa ang ginawa nila, a motion to quash kasi is in effect a motion to dismiss a case. Ang sinasabi ni Maria Ressa at ng kanyang mga co-accused, yung information, an information is basically the document that says kung ano yung hinahabla sa kanila. Sabi ni Maria Ressa, yung information na yon that was filed in the court does not state a crime. Therefore, magkakwash. And sinasabi niya, kaya it doesn't state a crime ay dahil nag-prescribe na po yung kanyang, yung mga acts that were complained of. Sabi ng Manila Regional Trial Court, Heps Malika, that's not true. The crime has not prescribed kasi ayon dun sa Republic Act 3326, an act to establish prescription for violations of special acts in municipal ordinances, ang prescriptive period is 12 years. Okay? So, ibibilangin mo yung 12 years from the time po na na-commit yung crime and it was discovered to the time of the filing. So, in effect, ang sinasabi ng Manila Regional Trial Court ay tuloy ang kaso. So, what Maria Ressa and her co-accused were doing here is nag-file sila po ng motion para effectively ma-dismiss yung kaso, pero ang sinabi po ng Regional Trial Court, no, meron talagang krimen na nakastate dun sa information kasi hindi pa po napapaso yung reklamo. Diba? Ang galing. Hanapin ko lang yung yung defenses na nire-raise ni Maria Ressa. Sabi ni Ma'am Maria Angela Kahanding, hi ma'am, gamit ko na. Kudos to the Manila Regional Trial Court. Sabi ni Althea Ori, maraming palpak ang VCMs na pinadala sa Hong Kong. Sige, dadaanan po natin yan kasi right now hindi pa yata ina-acknowledge ng COMELEC yung mga nangyayari dyan sa Hong Kong. So sabi ni sabi ng Branch 46 na si Judge Pontesa, yung judge ng Branch 46 ng Manila Regional Trial Court,
The case was filed on February 5, 2019 kasi sa NBI nireklamo, NBI nag-file ng case together with the private complainant. Tapos, ang sabi is, which is well within the 12-year period, negating the assertion raised by the accused that the offense had already prescribed. Ang ordinary libel kasi, ang prescriptive period niyan is, check ko normally mas mababa ang prescriptive period, pero dahil cyber libel ito, ang prescriptive period po ng libel kasi nandun siya sa revised penal code. So normally mas mababa po yung prescriptive period niya. Pero dahil ito ay cyber libel case, cyber libel is a special crime. Dahil special crime siya, papasok siya dun sa RA, sa special laws, sa rules on special laws. Yun yan. Dun sa Republic Act, limutan ko na, kung tagal na. If I'm not mistaken, that should be 3326. Okay, so ulitin natin ha. Libel has a shorter prescriptive period. Sabi ni Maria Ressa, wala pang cybercrimes law nung time na final yung original complaint. So, pero ang kaso was actually filed in 2019. So, ang sinasabi ni Maria Ressa, assuming na 2019 nga yung filing ninyo, tapos na po yung period for the filing of the case kasi normally you have only so many years. If it was libel, walang problema. Pero ang sinasabi ni Maria Ressa, there was a time na suspendido yung cybercrimes law. Therefore, from the period that it was filed, from the period that the cybercrimes law was passed, dapat yung period na yon should not have been taken into consideration. So, medyo complicated yung sinasabi niyo. Sabi ni Atil Lourdes, tagal ko nang hindi nakita yung live mo. Hi, Ma'am Atil Lourdes. Okay. Sabi ni Marilu Hoson, sa Japan at Italy din may dumaan sa news feeds ko. Okay, so mukhang naaantala po kayo dun sa mga nangyayari sa halalan. The reason hindi pa ako nagko-komento na ito is because we need to be careful. Dahil naglabas po ng warning ang Commission on Elections na bawal po na sow confusion, magpagulo ng mga usapan tungkol dito sa halalan at ang pagpapakalat daw at pagpapalaganap ng maling balita o false na balita ay may consequences daw po, maaari po tayong mahabla. So, kinakalap po natin yung impormasyon na yan at nakikita po natin na meron ngang mga reklamo. Nag-responde na po ang ibang mga media, nire-report na po na supposedly may 2 machines na nag-jam sa Hong Kong. So far, yun pa lang po ang nakikita natin na in-acknowledge ng mainstream media. So, iba po yung nag-breakdown ng machines at yung conclusion natin na nagkakaroon ng dayaan. So, mag-iingat po tayo dun sa sinasabi natin. Kasi nga, kung ipalaganap natin yung balita at mali yung ating balita, maaaring tayo din ang mapapahamak. So, iingat tayo. Don't make a conclusion, sasabihin nyo, maaari niyong sabihin based on your personal knowledge or based on a narration that somebody has made to you, na okay, nag-bog down, merong hindi nakaboto, meron bang hindi hindi na-count yung mga balota. As far as I could see, base dun sa news reports, nag-jam yung VCM. Ngayon, there is one complaint na in-acknowledge na rin po ng Commission on Elections of one voter na ang sinasabi niya nag-undervote siya, pero ang lumabas daw po dun sa, ang binilang daw po ng counting machine is 12 votes or more. So, i-double check po natin yan later on. Ang iniintay po natin is ano ang reaction ng COMELEC on this. Ang pagrereklamo po natin, please make sure rin na kung meron kayong personal knowledge tungkol sa anything that looks like an anomaly dito sa elections na ginagawa ngayon sa overseas absentee voting, gumawa na kayo ng reklamo right on the spot kasi maaari pong tumanggap ng reklamo at in fact yun yung place para magreklamo mismo doon sa voting area
meron pong mga election officials doon kung saan pwede kayo maghain ng reklamo right away. So habang hawak niyo pa po yung inyong resibo and all of that, maaari nyo pong ireklamo right away. Sabi ng COMELEC, so far, dahil iisa pa lang daw ang nagrereklamo about an overcounted vote, then an overcounted ballot, then hindi pa daw sila nakakita ng trend that would cause them possibly to stop the overseas absentee voting. Okay. Sabi ni Rene Diaz Pasamante, dalawang pangalan ang friends ko, paano yon? Maaari nyo rin naman pong ireklamo, please point it out. Pero ang actually pwedeng magreklamo on that one ay yung friend nyo na may dalawang pangalan. Okay, we started out this live talking about the motion to quash na final ni Maria Ressa that has already been denied by the Manila Regional Trial Court. Tapusin lang po natin yon. Ngayon, dun sa kaso ng cyber libel, since 12 years ng prescriptive period, dininay ng hukuman yung motion to quash ni Maria Ressa at ng kanyang mga co-accused, which means that after this, after naging final na yung dismissal ng motion to quash, which is usually 15 days, if hindi po iakyat ni Maria Ressa to a higher court, she will next be arraigned. Ibig sabihin, kailangan na niya mag-plead guilty and she will proceed to trial. Sabi ni Annalisa Pepito, meron din sa Hong Kong, 7 lang daw binoto niya for senator, pero may resibo ay 9 ang lumabas na binoto niya. So yung mga ganyan, hihahain nyo kaagad yung reklamo with the Board of Election Inspectors within the voting booth itself. Dapat po meron silang mga forms there. Kung hindi, nakapublish po yung forms ng Commission on Elections. That is why kailangan talaga na may tinutulungan kayo ng Board of Election Inspectors. Hindi necessarily dapat naka-video, pero you have to take a picture pati of, if they will allow it, kukunan niya ng picture po yung inyong resibo. At kailangan mag-file po kayo ng written complaint immediately at the voting area pa lang. Sabi ni Nard Cervantes, Mitra Molina, Alex Lorraine here please, yung court rejection sa case ni Rappler. Okay, balik na tayo dun sa Let's patingin naman po ng mga questions niyo. Masyado tayong naantala dun sa elections. Remember, ang elections for overseas absentee voting is from April 13 to May 13. Anong kailangan gawin kapag sa tingin niyo overcounted yung vote niyo, undercounted, or may anomalya dun sa pagbibilang? Then you file your case immediately before the Board of Election Inspectors. Maaari po yan, immediately. So, titignan niyo po parati ang inyong mga resibo. Okay, balik tayo dun sa Let's look at the questions doon sa kaso ni Maria Ressa. Doon sa mga naghanap sa amin sa Carambola, ang Carambola team po ay on vacation during Holy Week. 2 linggo lang po kami every year na nakakapag-off from Carambola, which means Holy Week and the week of Christmas and New Year. May nagtatanong, paano kung walang resibo? Guys, hindi po ito election live, pero sige, yung ibang tanong. Pero please, balik po tayo dun sa topic at hand, which is Maria Ressa's case. Okay, sinasabi na sila may hawak ng resibo, you're allowed to see the receipt. Okay? In fact, you're allowed to hold it. Tinanong ni Rodel Cornites, bakit hanggang ngayon hindi pa nakulong si Maria Ressa? Because she filed for bail. Nung inaresto po siya, available naman po yung crime dun sa lahat ng mga kinasa sa kanya, tax evasion, I think meron pa siyang perjury case, at itong cyber libel, ay lahat po ay bailable. So, nagfa-file lang po, nagpipiyansa lang po siya. Ang kailangan natin pong bantayan ay yung mga lumalabas na news reports, kasi ang sinasabi is, the government's case was not dismissed, the government's theory was upheld. Parang pinalalabas ay ang nagpo-prosecute or ang nagreklamo kay Maria Ressa ay ang gobyerno. Hindi po ganun yon. Kapag sinabi po ng media, and there's a little bit of intellectual dishonesty dito,
ang babantayan ninyo, ang sinasabi ng media is parang ang lumalabas na it's the government's case. Usually kasi, the prosecutor represents the state. Ang prosecutor po, yung fiscal, siya po ang lumalaban para sa estado, pinoprotektahan ng taong bayan at ina-uphold ang mga batas nito. So, yung mga crimes na yan, ang prosecutor, o yung tinatawag nating fiscal, minsan, yun po ang nag-handle ng case. So, in a sense, that's true that the government is prosecuting because you have to protect the state. It is the people of the Philippines versus Maria Ressa et al. However, minsan nai-interpret po pag sinabing the government's case was upheld, parang ang lumalabas ay ang estado mismo ang nagreklamo laban kay Maria Ressa. Ulitin ko lang po, ang complaint dito sa cyber libel ay private complainant. Ibig sabihin, may tao na nagreklamo na siya ang nilibel. Nalalibel ba ang isang gobyerno? Well, ang government officials can be libeled and therefore they can file cases. But that doesn't mean that it is the government who is going against Maria Ressa. Lahat po ng mga criminal cases, gobyerno po, it is the state's case against Maria Ressa et al. Sabi ni Roselita Fabricius Hansen, dapat sana pantapat ng mainstream media ang PCOO, kaya lang pinabisi yata sila ni Piduts sa meeting. Sabi ni Junior Tony, alien yan si Maria Ressa, di ba pwedeng i-deport na lang? Ginagawang kasangkapan siya ng LP para manira sa admin ni PRRD. Okay, ulitin po natin, ang citizenship po ni Maria Ressa ay dual. She is also a Filipino citizen and if I'm not mistaken, a US citizen. So, as a dual citizen, dahil meron siyang hinahawakan na Filipino citizenship, she is entitled to the same rights as any other citizen. So, hindi po siya maaaring i-deport. Kapag, wag niyo pong ipalaganap yung fake news na she is an alien kasi meron nga siyang hawak na dual citizenship. So, ang dual citizenship niya, if I'm not mistaken, is based on jus sanguinis, which means her mother is a Filipino citizen. Sabi ni Augusto Dolicosa, kaya patay na naman ang press freedom ni Maria Ressa, na Jakarta na ang parents, hindi Indonesian. Well, Jakarta isn't Jakarta in Indonesia? So, good evening kay Makay Suzuki. Sabi ni Mario Jose, wala ba talagang pwedeng gawing action ang government sa mga intentional errors ng mga media? Umaabuso na kasi sila pag walang nakakapuna sa mali sa kanila. Okay lang, buti andyan kayo tulad ni Mark Lopez. Okay, like we always tell you, may mga batas po na which prevent people from saying things na nakakagulo sa ating gobyerno. Halimbawa, sedition. Kung yung ang tendency ng words mo ay para tanggalin yung authority ng presidente o kaya i-prevent yung pag-execute ng isang batas or prevent the authority of a person, a government official from being exercised, then maaaring inciting to sedition ito. Maaari rin false publications kung makakaapekto po sa national security natin or national interest yung pinagsasabi ng isang tao. Ito yung problema. Now, assuming na sa tingin natin, yung mga sinasabi ni Maria Ressa ay nakakaapekto ng ating national security, then kailangan siyang kasuhan ng gobyerno. And who is going to do that? That's the DOJ. So, maaari siyang imbestigahan ng PNP or ng NBI and then a case filed against her with the DOJ. So, may maaaring gawin. So, huwag niyo iisipin na hindi maaaring gawin, walang maaaring magawa. It's in the hands of the DOJ. So, kung sa tingin ng DOJ may kaso dito for false publications, then sila na po mismo ang mag-file ng kaso. But right now, I don't think that Secretary Maynard Guevara sees any case for that. So, bakit ganon? Kasi, alam niya yung inaakusan nila dun sa ating Pangulo na nagsusuppress daw siya ng press freedom and nagsusuppress daw siya ng freedom of speech. Right now, walang naniniwala doon. Kasi, alam natin, wala naman siyang hinahabla for that. At madalas ay very, very lenient siya.
napansin nyo, di ba? Ang file ng kaso sina Pia Raniada sa Supreme Court para i-reinstate sila at maaari na silang mag-report from inside Malacanang or mag-attend ng mga press briefings, pero medyo pinagtatawanan yung kaso nila. There is no right that she's trying to enforce. Ibig sabihin, so far the President has acted within the law. Ngayon, ang hinihingi natin, nakasuhan si Maria Ressa dahil dun sa ginagawa niya dun sa ating gobyerno, if the government ay nagbabalanse ng dalawang interests na yan. On the one hand, nakakagulo nga siya, but on the other hand, filing an actual case against her, di sasabihin niya talaga, ayan, maliwanag na, suppression of press freedom, mga ganyan. It's possible na hindi, kasi nga meron tayong batas na ganon. Pero ito ngang multiple cases, at saka yung every time a new case is filed against her, patay na naman ang demokrasya. So, binabalanse din ng ating gobyerno. Hindi sila basta-basta magpa-file ng kaso, lalong-lalo na dun sa isang taong nagre-reklamo na supposedly binibiktima siya ng ating gobyerno. We have to move carefully and slowly at kinoconsider ito ng ating gobyerno. Marami po silang nasasabi na ganon, but if we're too strict with that, then lahat po ng pagsistrikto natin sa mainstream media ay maaari rin gawin sa atin at pwede rin po tayong ma-restrict sa ating mga individual freedoms of speech. So, yan po ang reason kung bakit hindi sila basta-basta makakasuhan. Sabi ni Arthur Mesa Sarmiento, si Bicoy pwedeng kasuhan. Yes, actually what he did was a libel, and kung against the state ito ay against the president, these would be considered scurrilous libels na maaaring pumasok sa inciting to sedition. Lalong-lalo na at malinawanag na wala naman silang ebidensya, or it is grossly libelous kasi nga matindi yung paninira sa kay President Duterte at sa kanyang pamilya. So yes, pwede siyang kasuhan, at kahit hindi po kilala yung identity niya, maaari siyang kasuhan as a John Doe, also known as Bicoy, para lang maumpisahan yung kaso, and a warrant can be issued for his arrest later on, kahit hindi pa rin alam yung tunay na identity niya. Ulitin ko po, maaari po siyang kasuhan even now. Okay, ang dami niyo pong tanong tungkol sa election. This is not the reason why nag-live ako. The live is really for the purpose of discussing Maria Ressa's case. So, we will try to answer only a few of the election-related cases kasi nga, we need to wait for the COMELEC to make a response. At ang venue po para sa mga reklamo ay in the voting area itself. Ulitin ko po, kung sa tingin niyo mali yung proseso na ginagamit, document it and file your case immediately before the Board of Election Inspectors, which means yung mga nagbabantay doon sa election area. Okay? Sabi ni Rolano M. Mariquit, Maria Ressa has all the freedom to defend herself in court. Nilabag niyang batas at ng isang pribadong tao, ang karapatan dapat ng isang pribadong tao, kaya harapin niya, huwag siyang magkalat at ng media na nilabag ang kanyang karapatan. Laban Maria Ressa, mahilig ka dyan, di ba? Enjoy your cases until the end. Tama naman po. Sabi ni Jason, tama po ba na by mail ang balota? Opo, inapprove po yan ng COMELEC kasi hindi po lahat ng ating mga overseas voters ay maaaring pumunta sa mga embassies at consulates kasi in some cases masyado po silang malayo at hindi po ma-handle ng embassies at ng consulates yan. Sabi ni Neb Aike, anong masasabi ninyo dun sa write-up ni Bobby Tiglao that Rappler got at least 40 million from the Aquino government? Yes, alam ko po yan. Na-publish nga po namin yung contract niya with the Department of Tourism supposedly for intel activities or for gathering intel or information on behalf or for the DOT. Questionable po, highly questionable po yan, but I'm not sure if any government agency is looking to file a case against her. Tinatanong ni Imelda Pabon, magkakahiring na po ba laban kay Maria Ressa? Well, kung hindi niya appeal, which means she'll go to a higher court para questionin yung decision ng regional trial court sa pagdidismiss ng kanyang motion to quash, then tutuloy na po yung kanyang hearings when that should take effect after 15 days from her receipt
of the notice that the motion to quash was denied. Ang lumalabas sa Rappler, ang sinasabi ngayon ni Maria Ressa is, ay yung court naniwala dun sa teorya ng prosecution, hindi yung sa amin. Parang ang pinalalabas nila, pinapanigan na kagad ng hukuman yung side ng prosecution, which of course is not true. Kasi ang sinasabi, of course there are always two sides, di ba? At mamimili yung judge kung sino yung tama. It doesn't mean that the judge is biased. It means that, in fact, sinasabi ng judge dito, merong RA 3326, which means na may basehan, may batas na binase yung decision niya na i-dismiss yung motion to quash ni Maria Ressa. Sabi ni Gilbert Pungan, mga abogado ni Maria Ressa, no ang batas. Bakit nagpupunilit pa about Ressa's mga kaso? Well, because there's a drama that she's also trying to show, di ba? Meron siyang piniplay out na drama dito at kailangan victim po siya. Sabi ni Roderick Ramos, Ressa is being portrayed as a Julian Assange-like figure in the US with her last interview in CBS News. Ew. Ayun na nga eh. But what can you do when, actually kasi nga, ito yung problema eh. For all the fake news that she spreads abroad, ang tatapat niyan is ang gobyerno natin. And really, that is the job of the PCOO and some divisions with the DFA. Or at least that was the original plan. Hindi po natin nakikita na nangyayari yan, so we're just going to have to wait for how the government responds to that. Anong klaseng information na madi-disseminate para kontrahin yung ginagawa niya abroad. In the meantime, ang trabaho naman natin dito ay i-inform ang ating mga kababayan about what she's actually doing. Sabi ni Ian Marvin Abella, yung Bikoy kaya ba i-trace ng cyber team ng NBI? Yes, I think they could at least try, di ba? Sabi ni Sheila, dito lang po ako, di ako maka-join sa video watch. Oh, okay, I'm sorry to hear that. Pero yung iba kasi, may mga only data na rin kasi eh. Sabi ni Jason Panochina, tama po ba by mail? Sinagot ko na po yan. Sabi ni Ma'am Maria Angela Canding, ano pong palagay nyo sa claim ni Ellen Tordesillas ng VR files ang, ano yun, ni Bikoy as exposed by Sandra Cam? Hindi ko ma-gets po yung isang word doon. Sabi ni Emma Castro, kailan kayo maglalabas ng gusto ninyong senator may preference? Actually, dinadahan-dahan ko na pong ilabas. I already put out the names of hindi po ako naglabas ng list. Naglabas ako ng mga considerations. Among others, kinoconsider ko si Enrile at si Sani Angara because we need people to file laws on our securities and corporations and taxes. At kukunti lang po talagang nag-aral tungkol dyan. Hindi yun po basta-basta maiiwan sa mga staff ng mga senators dahil dinidebate po yan dun sa plenaryo at saka sa mga committees. Kailangan po alam ng mga senador yung mga ganyan. So, nabanggit ko din po sina Amy Marcos, Glenn, of course, Glenn Chong, Atty. Larry Gadon, and sino pa ba yung iba ko? Jiggy Manikad. Kasi nga po, meron akong mga hinahanap sa kanila na meron naman po silang kakayahan. So, ang hinahanap lang po natin dito para sa senatorial list natin ay yung kanilang mga levels of expertise nila para makapagsulong ng mga batas at saka yung pagkakaalam nila based on experience. Halimbawa, si Amy Marcos ay galing po sa local government, so alam niya po kung ano yung mga problema ng local government code. Ano nangyayari, bakit hindi nalalabas yung pondo, kung sino yung nagho-hold ng mga pondo, bakit hindi nagagawa ng mga local governments yung kanilang mga projects. Tinatanong ni Alden de la Cruz, pag guilty ba sa cybercrime, makukulong pa rin ba? Yes. May kulong po yan. Andito ba si Harry? Siguro, kanina nandito, naiinitan eh. Narinig niyong kumakahol. Dalawa po kasi yung dogs. Sabi ni Tess Javier, kaso di pa kami pinapadala ng balota. Dati naman maaga
pa nasa amin ng balota namin. At you're going to have to inquire dun sa inyong consulate or embassy. And you can send an inquiry usually by email. Sabi ni AJ Legarda, bakit kaya merong hindi makaintindi? Resa case, resa case, resa case. Mamaya na yung eleksyon. Ay, nagwala na si Sir. Sabi ni Yonson, may update ba po dun sa recount ni BBM? Guys, parati kong sinasabi, kung may update po dun sa kaso ni BBM, ni Red Santillan, at saka ni Christine Silawan, dun po sa amin, maririnig nyo na kagad magpo-post kami. So, as long as I haven't been posting, then maliwanag na wala pa pong update. Sabi ni Alden de la Cruz, oops, nalampasan ako. Sige, tingnan natin yung iba. Sabi ni Marilyn Ilagan, we missed Karambola this morning. As I said po earlier, wala po tayong Karambola for the entire Holy Week. Kaya nga po, everyday magla-live ako just in case yung mga magwi-withdrawal symptoms dyan sa Karambola ay magkasakit, magla-live tayo everyday. Sabi ni Rufy Vihilar, our Facebook fact checkers guilty of cyber libel if they validate libelous material. Kasi ang problema dun sa may defense sila pagka ganun maaari nilang sabihin they're simply correcting the facts that were stated, the facts or the mistakes or the wrong assertions made by another party. And so walang malis po, sasabihin nila walang intention po makapanira. Sabi ni Madex, paglinawan ng mama niya. Hindi ako paglinawan. Sabi ni Chico Manalo, what if I was not registered here in KSA? Do I still vote even if I'd been registered in the Philippines? Ang overseas absentee voting po, may separate po na registration. Check nyo po dun sa inyong consulate or embassy. Hey ha, pinagbibigyan ko kayo dun sa mga tanong tungkol sa eleksyon. Sabi ni Diaz Pareñas, if ang nag-commit libel is nasa abroad, sakop pa rin ba ng cyber libel law natin? Ganito po kasi, even if you're abroad, pero nakita yung libelous statement mo dito, na-publish dito, then yes, maaari pa rin i-file dito yung kaso. Meron pa rin crime na na-commit dito sa Pilipinas kasi it's where the crime was committed. So, because of the internet, you can now commit crimes in the Philippines even if you're not actually here. So, maaari ka pa rin kasuhan at maaaring mag-umpisa yung kaso dito so that it's also possible na pag you're abroad tapos si committed libel, tumuloy yung libel case dito, maaari kang umuwi at mahanapan ka at ma-servan ka ng warrant of arrest. Oops, ano nangyari? Nabaliktad ko na naman. Yan. Sabi ni Cherry Huber, yay, live every day. Sabi ni Ma'am Janet Ikeda, thank you so much po for making our day complete. Ay, salamat din po. Sabi ni Mr. Georgie Loyola, grabe naman ang penitensya ko, 1 linggong walang karambola. Ay. Sabi ni Dave Garcia, si Mark De Gala ang umupo sa karambola kanina. Opo, usually pag wala po kasing karambola, may mga nag-pinch hit just to keep the para walang dead air. Kasi wala nga po yung buong karambola team kapag Holy Week. Sabi ni James Katakutan, pag napatunayan bang nagkasala si Maria Ressa, mapapasara bang Rappler at yung mga binalita nila mula nung umpisa hanggang ngayon, manatili pa ba yun o tatanggalin lahat? Hindi po lahat lang po ng naireklamo, kung may libel po ay kasama po yun, iti-take down po dapat yun. So, NDS makukulong. Sabi ni Yeye Bonel, anong pagkakaiba ng libel at slander? Well, kasi sa atin, merong tinatawag na slander by deed. Yan yung kunwaring may sinampal ka, mga ganon. So, hindi po slander, pagka spoken. Usually, it's libel or published. Pag published. Sabi ni Den sa Ginaldo, ano na po nangyari dun sa petition ninyo? We might be filing it very, very soon. Kasi nagtagal po yan because Sir Glenn was very, very busy.
Siyempre, nangangampanya. We needed him as a resource person to how this is going to be drafted. Hindi po ako ang gumawa ng petition, si Attorney Ahmed po ang nag-draft niyan. Sabi ni Thor Rod, hindi na ba pwedeng lumabas sa Pinas si Maria Ressa? What do you mean hindi pwede siyang lumabas? Liwanag. Ano ba to? Ayan. Bakit? I don't understand the question, pakiliwanag. Sabi ni Gigi Moore, paano natin palitan ng fact-checkers? Well, kailangan natin dagdagan. Ang problema is, sa Pointer Institute po, nagpapa-accredit ng fact-checkers ang Facebook. At unfortunately, only Vera Files and Rappler are accredited with the Pointer Institute, which happens to be funded by George Soros. Sabi ni Nitson, kagaya ko po na nandito sa China, block po ang FB. Gumagamit po kami ng VPN. Kung sakali, may maipost ako na libel, saan po ako kakasuhan? Dito po sa Pilipinas ang kaso. Kasi it's a violation of Philippine libel laws. Sabi ni Flavi Serafico, if ever matalo sa case si Ressa, pwede din ba siyang kunin ng US para ang si Smith dun sa case ni Laude? Extradition, you mean? Well, yeah, that's possible. Sabi ni Maria Angela Canding, ulitin ko lang po, Filipino citizenship lang po ni Ressa ang kinoconsider natin. Tama po ba? We don't care what other foreign citizenship she has. Actually, in a case for cyber libel, doesn't matter what your nationality is. Ang marami kasing nagsasabi is gusto siyang i-deport. Paano mo siya i-deport? May Filipino citizenship siya. Okay, kahit gustuhin man natin siyang ma-deport, because she's a Filipino citizen, she has a right to be here. Sabi ni Ma'am Annie Gatchalian, Adni, wala naman po atang whole departure order kay Maria Ressa. Wala po. Sabi ni Roel Abenes, kapag po ordinary na citizen ay may kaso, madalas di pwede mag-travel abroad. Pero si Maria Ressa parang wala lang. Inutil po ba si DOJ Leonardo Guevara? Hindi po, wala pong humingi ng whole departure order kay Maria Ressa. Itong private complainant dito sa cyber libel case ay maaari pong mag-file ng motion para i-hold siya, para hindi po siya makakaalis ng bansa without permission from the court. Nauulitin ko yon ha. Ang whole departure order doesn't mean hindi ka makakalabas ng bansa. It means you have to ask permission from the court at ikikilatisin ng hukuman ang possibility na tatakbo ka. Ngayon, if a lot of things keep you here, you have family here, you have a job here, your work is here, you have businesses here, then mababa yung chances na tatakbo ka, then the court will probably give you permission. Sabi ni Chico Manalo, si Jim Paredes po ba, hindi siya pwedeng kasuhan sa mga sinabi niya against Tatay Duterte natin, which is sinasabi niya naman talaga, libelous naman talaga. Somebody has to file a case. Diba? Ang presidente natin, kasi, hindi siya vindictive Kasi if he really wanted to get even with these people, edi nag-file din siya ng libel. But the president has always been lenient about libel. Diba, ano lang ang ginawa niya kay Pia Ranyada, kung ano-anong pinagsasabi sa kanya, o hindi na lang siya pinayagan mag-attend ng Malacanang press briefings. Sabi ni Kalins Gid, parang ibinalita kaninang umaga si DWIZ na sinabi ni PRRD na ilalabas niya ang mga baho ng media. Well, remember, there's a narco list of media personalities also. Sabi ni Jason, would you decline if Maria Ressa wants you to defend her? Well, that would be pure conflict. Nagsalita na ako against her, di ba? No. Sabi ni Rowena Santa Ana, assuming that I could, ha? Sabi ni Rowena Santa Ana, makakasuhan po ba ang mga taong nagpo-post ng pictures namin? Ba, kinuha lang nila ang pictures namin ng BF ko, tapos pinost nila sa FB nila at pinashare pa. Well, it depends. Kung libelous po yun, then pwede po silang kasuhan. Kung they're doing it to harass you, pwede rin po silang kasuhan. So, sabi ni Chico Manalo, in case of Dilima, sa palagay niyo po ba dapat pang makialam ang US? Ano ba yung magagawa ng US? They can only say na, o dapat madismiss
na yan, but they're doing it based on wrong information. Or meron din silang agenda, meron din silang sinusunod, meron din nakiusap sa kanila about that. But what can they do? They can file that resolution. But do you think that President Trump is going to alter his foreign policy to accommodate Laila de Lima? I don't think so. Sabi ni Al Talzen, cyber libel na po ang sagutin mo ang isang post ng isang taong dilawan. Daming trolls na nanakot ng ganyan pag sinagot mo mga post nila. Well, okay, here's the thing. Kapag troll at ano sila, anonymous sila, pagka sinagot mo sila, then how can there be libel? Kasi kailangan identifiable yung tao. Now, if they're identifiable, pero hindi naman nun. Like, for example, dati si Pinoy Ako Vlog, hindi po kilala kung sino siya. So, hindi kahit anong sabihin mo tungkol dun sa kay Pinoy Ako Vlog without knowing who she is, hindi po siya magiging libel. So, pagsagot, kunwari, ikaw muna yung ni-libel, tapos sinagot mo right away, then may consideration yung court dyan. It's not likely na magiging libel yan. I'm not saying that it won't be libel because the court will still have to weigh those facts. Medyo malabo yung kaso niya. Sabi ni Alejo Yakapin II, binabaliktad ni Maria Reyes ang kaso niya sa trial by publicity. Iginigiit niya na siya ang biktima, pero ang totoo ay siya ang lagi-lagi siyang nagpapakalat ng paong kasinungalingan lamang ang kanyang pinalalabas sa media at natural lamang na depensa ng mga kadidias ang minamahal nating Presidente Digong. Talagang demonya lang itong si Maria Reyes, lagi siyang nagpapanggap na siya ang biktima. Correct. Sabi ni Maria Angela Canding, galing po ni Reza Trillanes na sigaw ng singled out in oppression but are very free and allowed to leave the country as they please. Yung kay GMA ang target oppression. Correct. Sabi ni Ira Kel Sara Diwata, nakikinig po ako habang namamalengke for dinner. 7 p.m. na here sa Japan. Di pa nga ako nagluluto eh. Sabi ni Roselita Fabricius Hansen, she has to go daw. Bye ma'am, thank you for watching. Sabi ni Zen Amistad, sa panahon ngayon, mas maganda na wag na mag-post ng against dilawan kasi may possibility na block yung FB natin. Hindi po totoo yan. That's what they want to happen. You can still speak your opinion, you can still speak against other people, pero mag-iingat po tayo sa libel, mag-iingat rin po tayo dun sa yung mga fake news. Kasi yun po yung mga reasons kung bakit maaaring ma-take down yung account. Bawal din po ang bullying. Pero hindi ko sinasabi na fair ang Facebook, ha. Hindi natin sinasabi na tama yung mga decisions nila about taking down accounts. Pero sino lang ang pwedeng magtanggol sa atin dyan? The state has to start doing something. Yun ang problema. Hindi po tayo napapagtanggol. Lalo-lalo na ng ating mga senador. Sabi ni Marilu Tolentino Akerbloom, kakasad, matagal na walang karambola. Nag-try may kanina pakinggan yung kasabayan ninyo para may makapakinggan dito sa Sweden. Kaso di ko kinaya, parang tunog na latang walang laman nakakasad. Walang sense yung usapan nila. Tagal ko pong mag-wait sa karambola. Kaya nga po magla-live tayo araw-araw po this Holy Week para ma-fill in ng konti yung gap na yun. Sabi ni Tina Alfonso Garcia, ano na po ba ang gagawin ni Tito Senator Villar about Silent No More based on first fake news hearing? Yun nga po kung kailangan natin i-demand sa kanila. Hindi pa naman po naka-close ang fake news hearing at wala pa pong committee report. So maaari pa po natin tanungin ano na yung gagawin natin tungkol dito sa mga lumalaganap na fake news. At sana naman po kasuhan ni Tito Sen si Kokoy Dayaw. Sabi ni Balseta, paki-inform na din po dito sa live mo na open ang botohan dito sa Kuwait ng April 18 and 19. So wala pong holiday sa embassy. Thank you po. Okay, ulitin po natin sa Kuwait po. Bukas po ang botohan for April 18 and 19. Wala pong holiday ang embassy. Maaari po kayong pumunta para magbumoto. Sabi ni Joy Hashimoto, good PM from Tokyo. Sabi ni Veron Suzuki, kailangan ipaslak sa Bartolina itong si CEO Maria Reyes sa utak sa kasinungalingan. Ayan. Okay, so, ano ko lang, buti na lang bumalik yung signal. Medyo humina po yung signal natin.
Sabi ni Nard Cervantes, can we not protest with FB hitting on pro-admin bloggers only while sparing those anti-Duterte thought leader bloggers? Where can we raise that issue internationally? Well, actually, pati ang US may problema sila with Facebook taking down those who are aligned with the Trump administration. So, nagpapakita po ng political colors actually ang FB. So, in certain jurisdictions like Singapore, stick to sila sa Facebook. And in Japan, talagang talagang hindi po sila allowed. So, may say po ang mga gobyerno about Facebook. So, I think we need to assert that. So, tignan natin, baka after these elections, tumapang-tapang yung Senado natin at maayos ang issues natin with Facebook. Sabi ni Fatima Wenny Corbito, Corpus, walang lasa ang kape sa umaga kung wala kasi walang karambola. Naku, pasensya na po. And just on a side note, maraming salamat po dun sa sumubaybay dun sa live namin na nasa Cebu kami. Nakapost naman po sa Luminous, so you can check it out, daming chismis. Medyo biglaan po yung punta namin ni Mark at ni Attorney Ahmed sa Cebu. Ang saya-saya kasi ang sarap ng food. Tapos, nakailang kain kami ng lechon. Alala ko kasi sabi ni Ma'am Annie, dinner po. Sabi ni Zen, amistad sa Japan, maraming holiday po. Kaya pakicheck yung Philippine Embassy sa Japan. Okay, kawang gawa uli. Public service, sinasabi po ng ating mga karambolista. Mga barangay karambola natin tungkol dun sa mga schedules natin, mga embassies and consulates for the voting. Alamin po natin, and if you want to, you can post dun sa visitors post ng Luminous kung kailan po bukas ang voting sa inyong mga embassies at sa mga consulates para lang malaman ng mga fellow, yung mga nagbabasa dun sa Luminous at sa ibang walls natin. Sabi ni Miriam Balseta, thanks, buti nakasingit pa ako habang nagluluto. Sabi ni Vids Kapati, may stupid question po ako. Sabi ni Lenny at siya maging presidente na Duterte declares RevGov, bakit po si Coy pinagtawanan lang daw nila si Tolentino na nagka-claim na siya yung dapat presidente. Okay. Na-explain ko na po dati yan sa Luminous Wall, pero ulitin po natin. Ang sinasabi po kasi ni Lenny, ina-assume niya na it will be the same constitution that will still be in effect. Meron po kasi talagang, if the president declares, kaya nga po, hindi natin sinasabing RevGov. Kaya nga po, nag-iingat ang presidente, hindi gamitin yung term na RevGov. Sinasabi niya, revolutionary war. So, in a revolutionary war, there's still the state and then there are the rebels. The president does not intend to abdicate as the head of state. As head of state, dinideclare niya na he will now respond to acts of violence by the rebels with violence as well to protect the state. Yun lang po yung sinasabi niya. Hindi niya sinasabi na magde-declare siya na revolusyon na. Kapag revolusyon na, tatanggalin na yung constitution, it is possible the president can continue leading, pero it won't be under the same constitution and it will be on our recognizance of his leadership. So yun po yun. Ang problema kay Madam Lenny is that she failed to take into consideration nga that once a revolution is declared that we are in a state of revolution, then there is no constitution. Sabi ni Ana Marie Torres, may video na galing tungkol sa Italy. Like I said, I haven't seen it. Sabi ni Bidge Alday, enjoy watching that live broadcast. Ayun, sorry. Medyo mahina po yung yung net. If the president declares again, Mahina po ang internet, so na po. Ulitin po natin, nag-file po ng motion to quash the information si Maria Ressa at ang kiniklaim niya is ng information which is actually the charge that is filed before the court for cyber libel ay maaari pong i-quash dahil it doesn't state a crime. Sinasabi niya wala pong krimen na dun sa charge na nakahain dun sa Regional Trial Court ng Manila dahil supposedly prescribed na yung action. Dininay po ito ng Manila Regional Trial Court at sinabing dahil special law po ang cybercrime. and then there, Okay, sorry. Napuputol-putol yung signal. Nag-decide po na i-reject or i-deny ng Manila Regional Trial Court yung motion to quash ni Maria Ressa dahil special crime po ang cyber crimes law
At nagpe-prescribe po ito only after 12 years from the time of the commission of the crime. So, although sinasabi ni Maria Ressa na parang pinanigan ng hukuman ang teorya ng gobyerno, totoo naman po yun, but the court had a basis for making that decision. Pumapanig talaga doon sa teorya ng prosecution ng ating hukuman at sinasabi nito ay hindi pa po napapaso yung kaso, tama lang po yung period dun sa pag-file ng NBI dito sa kasong ito. So, ang mangyayari po, posibleng mangyari dito ay umakyat si Maria Ressa sa mas mataas na hukuman at questionin yung denial dun sa kanyang motion to quash. Kung walang ma-issue po ng TRO ang mas mataas na hukuman, ay tutuloy pa rin yung kaso niya. So, ang next on the agenda or next on the calendar ay malamang ika-calendar na po ang kanyang arraignment. Doon po sa arraignment, babasahan po siya ng charge at i-require siya ng hukuman, how do you plead? Not guilty. Now, kung meron pa siyang pending issue, maaaring sabihin niya dun sa hukuman, I refuse to enter a plea until ma-resolve po yung issue ko on the motion to quash, in which case, the court will enter a plea for her at sasabihin ng hukuman, okay, we will enter a plea of not guilty for the moment until if a higher court is going to decide on this one, on her motion to quash. Last 2 or 3 questions, sabi ni Mel D. Resimo, tama lang may break o yun, masyado na mahina ang signal. I think we better wrap this up para hindi po masyadong bitin yung mga tao nag-iintay po ng signal. Lalong-lalo na po dun sa nanonood using their data, very, very precious data. So maraming salamat po dun sa pagsubaybay sa atin dito sa live. Kung hindi pa po kayo nagla-like or follow sa Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, please click the follow button and see first, set at see first. Kasi alam niyo naman, medyo weird ang algorithm ng Facebook ngayon. In addition to that, don't forget to like and share this video para po mas marami pong makilahok dito sa ating mga discussions dito. Maraming salamat din po sa mga nagko-komento, matatalino po at ako din po ay natututo din sa inyong mga komento. Para dun sa mga tanong na hindi ko pa po nasasagot, particularly dun sa mga tanong tungkol sa ating eleksyon, sinusubaybayan po natin ang mga reports about yung mga problema dun sa ating sa mga pangyayari. But we will also be very careful, titingnan natin at antabayanan po natin ang mga announcements ng COMELEC tungkol dito sa mga reklamo. Doon sa mga hindi pa po bumuboto, kung may nakikita po kayong problema doon sa inyong mga voting areas, maaari po kayong maghain kaagad ng isang reklamo before the Board of Election Inspectors, and as much as possible, if you can do it, please document everything that goes on that you think might possibly be anomalous or may problema. Ngayon, marami pong nagkakaroon ng issue tungkol dun sa mga resibo nila at dun po nila nalalaman kung sa tingin nila ay merong additional na. So, para dun sa mga nakakakita ng anomalya at alamin po kaagad doon sa voting area ninyo kung hindi alamin, maghain kaagad po ng reklamo at i-document po ang mga pangyayari na nagiging basehan ng inyong reklamo. Uulitin ko po, hindi po tayo helpless kung sa tingin ninyo may anomalya, kung sa tingin ninyo hindi na bilang ang boto ninyo o sobrang bilang doon sa inyong balota, then ireklamo po ito kaagad sa Board of Election Inspectors. Para doon sa sa mga officials na hindi nagpapakita ng resibo, bawal po yon. Kailangan po, you're allowed to see your receipt. Posibleng hindi po ibigay sa inyo. Hindi nga po talaga ibibigay sa inyo. Ihuhulog yon din sa ibang ballot box. Pero, you are allowed to see it. Ngayon, kung sa